Sa sobrang mahal ng diesel ngayon mga bossing dito lang sa amin ha. Kahapon nag-check ako is 140 na per liter. Lahat tayo ngayon conscious na sa fuel consumption. Interested ba kayong malaman mga bossing kung malakas ba sa diesel ang isang Toyota GL Grandia na 2.8 liter diesel engine 4-cylinder yan. Tapos partnered with a manual transmission na 6-speed. Okay, kung interested kayo malaman kung malakas siya sa fuel consumption, tara samahan nyo kami dahil meron po kaming out of town trip ngayong araw na to. In every fuel consumption test mga boss, mahalaga na syempre i-check din natin kung gaano karami ba yung bagahe na dala namin. Nakaka-apekto kasi ang weight sa fuel consumption and also yung mga pasahero na isasakay natin. Mamaya pakita ko sa inyo kung gaano kami karami ha. Pero ito yung aming total baggage na dala-dala. So bali sa trip natin na to, ito mga bossing yung kasama natin. Yan. Meron kami mga adults, may bata at yung tatlo pa dun sa likod. May dalawang adult pa dun tsaka isang bata. Yan. Tara. 80? Diesel tayo, 140 yata. 146.20. 146.20 na. Ayun no, 146.20. Ayan guys, so magpapadiesel muna tayo. 146 na ang per liter. So kung makikita nyo guys, naka full tank tayo. Pero syempre ginamit namin ito nung nakaraan. Hindi pa bumababa yung gauge. Pero para maging accurate yung ating fuel consumption test, pa full tank tayo ulit. Ito guys, so nakapagpa full tank na tayo. Reset na rin natin yung ating Odo trip. Yung trip A na lang. Trip B, hayaan nyo na yan. Tapos, reset na natin to. Tandaan nyo na rin, 24,656 naka-liter per 100 kilometers. No? Paano kaya siya gawing kilometers per liter? Ayan. So, hindi ko alam. Tandaan nyo na lang kung ilan yung natakbo natin. Basta ito yung Odo, trip A wala pa. O, then full tank na tayo. Tutu? Marami pala tayo load ah. Kapalilot mo. Oo nga, 2K. Diba? Oo, 2,000 pala. 200 lang load natin. Guys, nandito tayo ngayon sa expressway. So malapit pa lang tayo sa Marilao exit. Kung mapapansin nyo, medyo marami rin sasakyan. Average speed ko rito mga nasa 80 kph. 80, 85 ganon. Marami rin no? Kabilaan eh. Oo. Tsaka ng aga pa, 10 o'clock pa lang ng umaga. Marami rin talagang bumabiyahe. Bakasyon. Kahit weekdays, no? Kahit mahal ang diesel at gasolina, marami pa rin bumabiyahe. Guys, in fairness dito sa Grandia, tingnan nyo ah. Ngayon naka 6 speed na ako. Tapos ang speed ko nasa, actually lumalampas ako ng 100. Pero yung apa ko sa accelerator guys, konting-konti lang. Ang lakas ng ano niya, ang lakas ng response niya. Nakaka ano rin impressive din tong Grandia. Siyempre dahil first time nating magkaroon ng Grandia, and first time din natin mag-test drive talaga on expressway. Talagang nasusubukan ko siya ngayon na medyo ihataw. Imagine yung yung 100 kph kanina. Dito parang ang bagal pa ng andar pero lumalampas na pala ako sa sa max speed. Tingnan niyo ayan konti lang apa ko sa accelerator guys, hindi ko lang mapakita. Pero konti lang apa ko. Pero tingnan niyo yung natin, parang ang bagal pa, di ba? Pero tingnan niyo sa gauge. 100 na. In fairness, ang malakas. 2.8 kasi makina nito eh. Ayan. So guys, as of now, nasa San Simon na kami. So ito yung ating current trip. Ayan, based dito sa gauge natin, kayo na lang mag-compute. 7.1 liter per 100 kilometers. Di ko kasi alam kung paano palitan niya na kilometer per liter eh. Sa bibis. 1971. Yan, so pag pupunta kami ng Bataan guys, hindi na namin dinedire-diretso yung SCTEX. San Fernando. Maluwag naman ng San Fernando itong JA Santos na to. Yan, para medyo makatipid din tayo sa sa toll gate, tsaka hindi naman traffic dito eh. So mas maigli rin yung binabiyahe natin. So probably mas makakatipid din tayo sa diesel. So nandito na tayo sa Dinalupihan, Bataan.
So dati, pag pupunta kami ng Morong, doon kami dumadaan sa may Bipex Roman, madadaanan natin yung Mount Samat. Pero ngayon, dito tayo. Try nating mag-Esitex naman. Ayan, galing lang tayo kanina ng J.A. Santos, tapos dito tayo mag-Esitex. Asan po tayo, ma'am? Subic. Anong Subic. expressway ba to, ta? Subic na. Subic nga. Ay. May naman butas eh. Nagkukunyari. Parang ano parang Wow. Quiapo Ganda naman dito. Ayan, dito na tayo guys. Since papunta tayo Morong Bataan, medyo paahon yung mga dinadaanan natin. Ayan, paahon, no? Ayan, so kapag paahon din guys, kagaya nito, hindi nga siya traffic, pero since puro paahon, syempre mas malakas din tayo sa fuel consumption. Ang tarik ko, hindi naman ganun katarik, pero mataas. Mataas pa rin. Mataas pa rin. Dito maraming resort dito. Ayan, meron pang Miami, meron ding Brisa Marina. Ayan, mamimili ka na lang. Pero dito nagpa-reserve kami yan. Yan. Dito kami sa pinakabungad. May tindahan po na rin eh. Oh. Diyan sa ano na yan. Ayun oh. Dito marami pa. Ayan, ang dami niyan. Diyan. Dire-diretso pa dyan, marami. Ayan, so kapag summer guys, ito yung madalas namin puntahan ng family ko. Meron silang pool dito, pero ayun yung beach area. Wala silang infinity pool eh. Tapos meron silang basketball court. Ayan, may playground. Tapos, madalas namin kuning kwarto yung nandun sa pinakabungad para maganda yung view namin. Yun yung dagat to. Good morning guys. So eto kami sa second day namin dito sa Morong Bataan. Ito yung madalas namin puntahan. Yan, dito natin dinala yung Grandia kahapon. Mamaya na tayo magpapadiesel. Pero bandang Pampanga para medyo mura-mura. Yun sila tatay, oh. Si tatay, tsaka yung pamangkin ko, yung mga anak ko, yan. Yun sila nanay. Birthday kasi kahapon ni Mrs. So sabi niya gusto niya dito mag-celebrate. Ayaw niyang maghanda, ayaw niya rin kumain sa labas. Gusto daw niya i-pasyal yung family niya. So dito sa Morong Bataan, madalas kami rito. Mahaba yan eh. Yan, mahaba yan. Puro resort tabi-tabi. Hanggang doon. Minsan doon kami sa puting building na yun. Kung nakikita niyo yung puting building na yan. Yan, yan, yun. Tignan niya. Yan. Minsan doon kami sa puting building na yon. Tsaka dito. Ito naman yung waterfront. Yun naman, Brisa Marina. Ayan. Every year, nandito kami actually. Ano yun, Iyaw sila mama. pasalubong? Bukayo? Tsaka, Peanut brittle. hindi peanut brittle yan. Ano ba tawag dito? Peanut brittle. Ha? Mani. Okay. So may mga tapos yun naman mga souvenirs. Tapos dito, lagi may ganyan mga tindang mga mga dried fish. Ano yung binili mo, te? May free taste po yan. Kuha na kayo dyan. Free taste po yan. Andiyan sa may paper bag. Sa bahay na lang Bibi mo kasi sa dako. Pwede ba ganunin mo naman yung buhok mo? Dali mo, Bibi, oh. Ikamukha nga si Sandy. Uwian time na guys. So eto, maghahakot muna tayo. Kumuha muna akong pushcart dahil yung mga kasama ko, mga senior, babae, mga bata. Ako lang pwede maghakot. Ayan, so kapag pumupunta kami rito sa Waterfront Beach Resort, ito yung kwartong lagi namin kinukuha. Yung J7. Pero dahil nga dalawang kwarto yung kinuha namin, yan yung magkatabi. Kasi may mga family room na mas mura, banda ron kasi. Gusto namin malapit sa dagat na, 'di ba? Tapos pag walang mga day tour dito, pwede niyo rin gamitin yung cottage, o 'di ba?
Tapos dito ang ganda kasi dito. Yan, kaya kinukuha namin lagi yan J7. Ngayon pagka hindi available yan, meron din doon sa kabila. Sa kabilang side naman. Pero mostly dito. Kasi dito yung magandang pwesto, nandun agad makikita mo mga anak mo pag naglalaro doon sa playground, o kaya pag nandun sila sa pool, makikita mo sila. Unlike kapag nandun sa kabila, hindi mo sila makikita eh. Ayan, hakot na guys, hakot. Ay, ito pala, yung room namin pala, sorry. Ang room namin is 5,000 per room. 5,000 pesos. Good for 4 packs na siya. Eh, kasama sa bilang yung bata na ganyan. Pero yung mga 4 years below, hindi. So, 5K lang kami, may dalawang kama. So, kasya na kami rito. May sariling CR. Syempre, air-conditioned room yan. Yan. Ganun din kila tatay. Ganyan din yung itsura ng room nila. Nahanap ko yung anak kong bunso. Dito pala nagsiswing. Ba't mag-isa ka lang dyan? Ay, may mga nagbabasketball pa. Oh. Yan ah. Sa mga 3 hours din ang biyahe natin. Picture ang hirap oh. Sa pinapaliguan natin kadugtong. Hanggang doon. Ikot-ikot. Pababayan. Pababayan. Kahapon pataas tayo. Kailan ang tagal? Pakyat. Ayun. Dali na. So dito sa pag-uwi natin guys, ang dadaanan ulit natin, nagsubig kami tapos Esitex. Tipo muna tayo, tapos sunod Esitex na. Yan, so dami na rin umuwi ano. Kita nyo dire-diretso pa yan papuntang Esitex, pero kami hindi na kami nag-Esitex pa kasi para mas maikli, mas sumahaba rin ang biyahe pag dito eh. So nagdidinalupihan na kami tapos Pampanga na lang kasi malaki naman yung JA Santos eh, maluwag naman yun eh. Parang ano rin ang lapad nun, parang expressway din ang lapad nun. Kaya dito na kami dumadaan. 1.9 kilometro. Kumaliwa sa 301, Apex. Tumbo lang kami dito kami natin. Wala daw? Dito meron. Yan guys. Kuya full tank, diesel max. Dito na tayo sa Pampanga pa lang guys. So dito na tayo magpapadiesel para magamit pa namin yung diesel. 144 per liter dito. Kahit ako nagpapa-aray na. Pero bumaba na yung ating diesel. Tiga mo. Ha? Mas mura pa rito, 144. Kahapon nagpa-diesel tayo, 140 ano, diba? 146. 146 something. Pati dos, pinapatos ko na ngayon. Kahapon pinadiesel natin, Daddy. Ano ah? Hindi pa tayo stop. Gilid natin sandali. Ano na kasi ng diesel ngayon? Grabe naman ang mahal. Ito guys. So 203 kilometers tayo. Sa isang cellphone ko. Bali ang pinakarga nating diesel is calculator. Saan dito? 203 kilometers divided by 16.6. So, ang average nga natin na fuel consumption is 12.23 kilometers per liter. Matipid ko sa matipid kasi van to, tapos manual, 2.8 liter diesel, tapos nakita nyo naman yung sakay namin, 9 person kami with baggage pa. Tapos hindi naman kami purely expressway, at gagaya niya, nasa city kami ngayon, Pampanga. Diba? Medyo matipid na rin, 12 kilometers per liter. Yun nga lang, kahit 12 kilometers per liter, ang masakit, 144 per diesel. Per liter yung diesel. Yun yung masakit. Kaya yung diesel pa lang namin, estimate ko mga 3,000 gastos pa lang diesel. Ayan, uwi na tayo guys.
At mamaya gagastusin na lang namin toll gate, pero hindi na natin sasama sa video. At least alam nyo na, may idea na kayo kung ilan ang fuel consumption nito. Mas muro. Mura pala sa ano eh, 139 lang eh. Sa uno. Sa uno. Uno fuel.